Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Incentive yung ayudang binigay sa'yo sa para pumirma ka sa Chacha. Pero wag mong tawaging vote buying kung di incentive. Okay na yun. Okay na yun. Lusot na kayo dahil incentive ang tawag. Utot nyo. Okay. Pero Chacha ang problema eh. Bakit natin poproblemahin yan? Paparating po ang El Nino. Aba, sagot namin dyan, Chacha. Ang priority namin, Chacha. El Nino, El Nino. Pag nagkabiri yan, kanino namin sisisi? Correct. Sa dating administrasyon. Hindi kasi naganda yung dating administrasyon. Eh. Wala na ipatayo na ang dating administrasyon. Eh. Palpak pala yung build na yan. Hindi tumugon yan sa Chacha. Ay, hindi tumugon yan sa El Nino ngayon 2024. Palpak talaga yung presidente noong nakaraan. Nag-build. Palpak yan sa Villar. Palpak yan war on drugs. Palpak yung build. Palpak lahat ng ginawa niya. Pro-China kasi. Tutuloy nyo. Eh, hindi namin matuloy. Palpak na lang. Si Villar, hindi na nasolusyonan yung traffic. Siraan nyo na lang ng siraan. Dahil ang priority namin, Chacha. Ayan sinabi. Akala nyo ba kung nagsabi niyan? Ito, sabihin ko source ko. Mahirap na po hindi nagsabi ng source. Just in. News 5 Digital. News 5 po to. Magiging prioridad aniya ng Senado ang charter change. Hindi po yung pagtugon sa nakaambang El Nino. Isisi na lang sa Duterte yan. Hindi nila pinagandaan yung El Nino sa 2024 eh. Kaya isisi natin yan. May utang yan. Nag-ano ng utang yan, nag-iwan ng utang. Isisi natin sa kanya lahat ng bagay. Classroom problema, Defense Secretary Duterte. Isisi. Bukod sa mahal ng presyo ng bigas, ano po ang mahal pa? Tataas na naman ang presyo ng langis. Aba, isisi natin sa gobyerno. Pro-China yung dating gobyerno eh. Isisi natin yan. Di uling ang internet ko eh. Siyempre, isisi natin yan sa dating gobyerno. Ha? Pagtaas ng presyo ng bigas, langis, tataas na naman. Isisi natin yan sa dating gobyerno. Basta priority namin, Chacha. Nagkalintik-lintik ng buhay natin. Okay. Galit ang mga OFW. Dahil kataasan po ang PhilHealth. Aba, hindi sa amin yung PhilHealth na yan. Dati na may PhilHealth. Si Duterte may kasalanan niya. Pro-China kasi yun. Kaya kayo may problema ngayon. Pro-China kayo, di ba? Yan. Basta priority namin, Chacha. Sasabihin. May usapin pa rin. Ito, katunayan, natakot pa rin sila. Ito, may balita rito. Access of retired AFP, PNP officers, retired. Yung mga retirado na, to camps reportedly restricted amid the stab rumors. May rumors pa rin po at pinagbabawalan na sila yung mga yung mga retired AFP and PNP. Baka sabihin nyo, akin to, ang source natin, politico.com.ph. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Meron pa rin ito, kasi pinagbabawalan. Ito nakakatawa, no? Kung gusto pong kausapin ng mga retired AFP official at PNP official, alam nyo, ang hirap po nun sa dati mong pinasukan, matagal ka naglingkod, marami kang kaibigan dyan, gusto mong dumalaw, i-restrict na? Kawawa naman. No? Ayoko naman ng ganun. Dati retired na ako pero gusto kong pumunta sa Camp Crame dahil pagbibintangan kami. Yun kasi iniisip, baka kumakausap kami ng mga officers. Alam po ninyo, may cellphone na ngayon. Pwede naman po yung cellphone ngayon, di ba? Hindi, wag niyo pong isisi yan, yung pagbalik uli ng mga droga ngayon. Kasalanan ni Pangulong Duterte. May droga pa rin, nag-war on drugs na. Palpak talaga si Duterte. Wala pong perpektong presidente. Tama po kayo, pero mas maganda po na kung may problema, nakikita natin yung presidente na tinutugunan yung problema kaysa Chacha. Wala pong perpektong presidente, pero hindi po priority dapat yung Chacha. Huwag tayo maglokohan dito. Dahil nung sila'y nangangampanya, hindi naman nila sinabi, pag namoblema tayo sa bigas, pag namoblema tayo sa presyo, ipaprioritize namin ang Chacha. Huwag niyo po kumbulahin. Si Pangulong Duterte po, pinangako niya yan, mag-war on drugs siya, nag-war on drugs siya ng 6 na taon. Pinangako niya, matapos siyang pagtaksilan nitong mga NPA, tatapusin ko yung NPA, ginawa niya po ang lahat. Yun po yung sinasabi ko. Hanggang ngayon, batikos niyo pa rin, jet ski. Jet ski ba? Nag-jet ski ba? Utot niyo. Kayo mag-jet ski. Kaya niyo ba i-jet ski yun? Layo-layo, no? Anyways, ang punto ko lang,
Gawa-gawa lang din yung mga vlogger yan, yung balita po. O kami po ang gumawa nito, basahin ko po yung balita. Patunayan po natin dito sa Tokmol na to, si Ram J. Ako po gumawa nitong balita na to. Gawa-gawa lang daw natin itong balita. Ito po ay lumabas sa News 5 Digital. To, tignan nyo ha, kung sino sa amin nagsasabi ng totoo ha. Gawa-gawa lang daw to naming mga vlogger. Ninyo. Ako may gawa nito. Nabasa ko po to sa Twitter. Just in. Ibig sabihin, kapapasok lang ng balita. 1 hour ago. Ginawa ko lang daw to. Pinadaan ko sa Twitter. Una, pinadaan ko sa News 5. Oy, may balita akong ginawa. Ilabas mo sa Twitter, ha. Tapos ibabalita ko sa aking, sa aking channel. So, gawa-gawa ko lang pala tong News 5 na to. Magiging prioridad anya ng Senado ang charter change. Gawa-gawa ko lang yan. Yan po, matapos makipag-usap si Subiri kay Pangulong Marcos at saka kay Martin Romualdez. Gawa-gawa ko lang din yun kasi nakita ko lang din yan dito sa Twitter, eh. Alam niyo po, no? Kaya kami naritong mga vlogger, tama naman na suriin nyo kami. Pero pag nagbibigay kami ng aming mga sources, alamin nyo naman. Kung tama yung source namin. TV5 yung sinasabi kong source ko, eh. Sasabihin mo, gawa-gawa ko lang. Nakman tinapay naman, oh. Wala bang bago dyan? Wala bang matino-tinong kausap dyan? Gawa ko lang yan. May Dubai, wala pong 20 pesos na bigas na murang-mura. Gawa lang namin yan. Okay. Ano pa ba? Teka lang, baka meron pa tayong nakakalimutan. Ito po, nakakatawa rin 'tong mga mga nung in-announce po ni Marcos, no more active NPA guerrilla fronts. Grabe, no? Sabi ni Just JC po ng barangay. Grabe, no? Yung taga Norte pan tumapos, yung nauna na taga South hindi alam yung strategy na gagawin, samantalang yung panay taguan ng NPA, walang panay taguan ng NPA, walang pwedeng makapantay talaga sa husay ng Marcos, wala. Ang galing, no? Si Marcos daw tumapos, hindi raw alam ni Duterte yung strategy paano tatapusin yung NPA. Wala. Wala pong NTFL ka, wala pong anti-terror law na naganap. Ibig sabihin, napakalakas po ng NPA. Isang taon lang, 50 years na problema ng lahat ng Pangulo. Ang tumapos lang si Marcos, isang taon lang mahigit. Galing talaga. Wala, suko na ako. Pag ganito po ginagawa nila, eh. Pag tinuloy yung naunang trabaho ni Pangulong Duterte, hindi nila i-recognize si Pangulong Duterte. In fact, sisiraan pa, eh. Hindi raw alam ni Pangulong Duterte kung paano tapusin. Diyos ko, kung hindi sinimulan ni Duterte yung mga NTFL kak na yan, nakakaawa po kayo mag-isip, no? Again, para siraan lang po yung mga siraan lang po yung ating Pangulo ng Pilipinas. Hindi kaya mga dilawan na rin pati yung nagha-handle ng anong tawag dito, yung PR nito ni BBM at ni Tambaluslos, kasi same pattern, eh. Kung paano po manira yung mga dilawan sa panahon ni Cory, panahon ni Pinoy at panahon po ni Pangulong Duterte. Ganon din po, no, walang puknat, walang humpay, no. Sabi ko nga, malakori dilawan na ang estilo. No, yung lahat ng aspeto palalabasin nila na masama. Kasi sa totoo lang po, yung mga umabot po sa Marcos Sr., napakarami po napagawa. Pero lahat po yan nasiraan po ng dilawan administrasyon ni Cory. Walang ginawa si Cory, pero mas okay pa sa mga tao dahil nasiraan. Ang pagkakaiba lang, may mga vlogger na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Hindi niyo po mapapaikot yung mga tao, eh. Sama-sama lang po. Yung mga dilawan, yung sila Cory, no? Tapos dilawan, tapos yung media, sama-sama pong siniraan yung tatay ni Pangulong Marcos. Ngayon naman po, ng panahon ni Pangulong Marcos, ganun din po, no? Media, Tambaluslos, BBM supporters, sama-sama yung sinisiraan yung nagdaang Pangulo, si Pangulong Duterte. Bakit po? Para wala man kayong magawa, patas-patas lang, no? Napanood na namin yung style na ganyan, eh. Si Pangulong Duterte, buhat po ng umupo, lahat ng problema nilutas. Yung kaya niyan lutasin. Ito po, etong kasalukuyang administrasyon, tignan niyo po yung trend. Lahat ng nakikita nilang problema, kaninong problema? Hindi problema ng kasalukuyang gobyerno. Problema yan na panahon pa ni Duterte. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa panahon ni Duterte, kinasa, plinano, inaprobahan, pati hinanapan na magpupundo yung Mindanao Railways. Sa panahon po ngayon, hindi nila tinuloy. Pero pag tinatanong mo sila, nasa na mangyayari sa Mindanao Railways?
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.